may experience ka na ba? Laging harap na experience. Bagong graduate nga. Ang reason kung bakit sila nag-fail, kasi mas nauna silang sumuko. Kahit gaano ka pala kagaling, pag hindi niya ibibigay, mahihirapan ka. Hindi naman lahat ng magwo-work sa akin, magwo-work din sa'yo. Alright! Dito na tayo ngayon sa Clicknomics Podcast. Kasama natin si Click partner Arnel De Guzman. Yan, brother. Fist bump. Yan. So dito sa Clicknomics Podcast na ito, ay ni-interview natin yung mga affiliate partners natin sa Clicknomics na nagkakaroon ng magagandang results, mga top affiliates natin. And hopefully, ang goal namin ay makapag-inspire pa ng ibang tao na makapag-start ng kanilang mga one-person business or ng kanilang mga online business. At ngayon nga, kasama natin si Click partner Arnel De Guzman at tatanungin natin kung ano yung kwento niya. Pag-uusapan natin kung ano yung naging journey niya sa kanyang business. So, Arnel, yan, thank you so much. Welcome dito sa Clicknomics Podcast. Parang pangalawang beses mo na to, no? Yes, actually, it's been 8 months yung last natin. Grabe. Sa Caloocan pa yun. For sure, dami na nangyari, no? Sobrang laki, coach, ng leap ng result sa ngayon. Yun, that's good news. Grabe. So, siguro, coach, para dun sa mga hindi pa nakakilala sa'yo, siguro konting background, pakilala ka muna. I'm Arnel De Guzman. They call me Coach Nel dito sa Clicknomics, no? And sabi ko nga, it's been 8 months since nung last na podcast namin, dun sa may Caloocan. Ang suot ko noon, naka-red akong t-shirt eh. Pero ngayon, di ba na, di ba? Konting background lang, ECE graduate po ako. Hindi po ako engineer by profession. Kasi nga, hindi po ako licensed engineer. Okay. Kaya nga, BS ECE graduate. Kumbaga, BS in Electronics and Communications Engineering. Diba? Kumbaga, ang ano ko, master ko is Electronics and Communication. So, yun ba yung mga naging trabaho mo related doon, no? Semi. Semi. Pero ang sa kasamaang palad, hindi ako agad natanggap ng work. Kasi 2003, gumraduate ako. Kaya lang, nag-apply ako almost a year. Hindi ako swerte sa pag-apply ng work. Kasi nga, laging may experience ka na ba? Laging harap na experience. Bagong graduate nga, tama. So, na-frustrate ako. Parang nainis ako na, ganun ba talaga? May discrimination. Oo. So, may talent naman ako. Yung mga tech-based na mga ginagawa sa computer, ganun. Kaya nagnegosyo muna ako nung after a year. Ano yung negosyong sinimulan mo? Mga CD burn, MP3 download. Nung panahon kasi na yun ang Mga patok pa-burn, eh. mga kanta, pa-burn no? ng CD, yan ang uso dati. Nakakatawa yun, yung mga Nero pa dati. Yun nga lang, siyempre, 2004 hanggang 2010, napapansin ko, nagkakaroon ng mga videoke, YouTube. Ang nangyayari ngayon, yung negosyo ko humihina na din, nararamdaman ko siya. Habang technology is nag-a-advance, ang nangyayari ngayon, yung negosyo ko naiiwanan na din. And then, ang nangyari, dahil nga naiiwanan na, sabi ni Lord, pag may nawala, may papalit na mas maganda. Tama. Meron ako naging client na nagpapaburn ng CD na taga Motolite o Ramcar. So, doon ako ngayon nagkaroon ng backer. Kaya nagkaroon ako ng chance na mapasok sa employment. Aha. Yun. So, doon ka palang bumalik sa employment, no? Pero curious ako, yan, dami mong napuntahan, dami mong from business, napunta sa employee. Paano ka unti-unting na-transition papunta sa online business naman? Paano nangyari? Yung time kasi na yun, nagtrabaho muna ako sa Ramcar, 2010 hanggang 2014. Kaya lang, in between 2012, merong taga-Ramcar na nag-invite sa akin sa networking. Oh. Yun, parang yun. Yun ang ano ko, Networking parang ka first pala. call ko sa business. Okay, okay. Siguro hindi ko na sasabihin yung company. Oh, wag. Baka Pero magalit. maganda pa rin yung yung naging effect sa akin. Kasi dati kasi hindi ako ganito eh. Apakamahihain kong tao. Pero ngayon, ibang-iba na. Masasabi ko, isa ang networking sa mga nagturo sa akin paano maging malakas ang loob, maging matibay sa mga rejection sa buhay. Kaya sobrang thankful din ako kay Lord na pinakita niya sa akin yung networking. And then after that, syempre, dumating din sa point na nag-resign din ako sa Ramcar. Kasi kumikita na ako sa networking nun eh. Kaya lang, So, napawork mo pala din siya. napawork ka rin siya. Kaya lang, sa kasamang palad, hindi ko rin na-sustain. Bakit? Ano nangyari? Siguro kulang pa sa leadership skills. Saka hindi ko rin talaga nagawa yung mga ibang pinapagawa doon. Kasi pag mga, especially dati, tama ba, sa traditional na direct selling, network marketing, mano-mano mo siya gagawin. Pupunta ka sa mga provinces. Ganun, parang ganun ba yung mga ginawa mo? Ano yung mga ginagawa mo? Exactly, ganun talaga, coach. And syempre, lahat ng galaw mo, may pera. Tama. At saka, pag umaalis ka, nagpa-province ka, Pangasinan, Bicol, and Tarlac, and kung saan lupalop ng Pilipinas, lahat yun, it involves money and pagod din. Saka iniiwan mo yung family mo.
para lang i-train yung mga downlines mo doon, downlines mo dyan. Ang nangyayari tuloy, instead na time freedom nga yung hinihiling mo, wala kang time freedom Grabe. naman talaga. Kumbaga, real talk na lang, di ba? Tama. Siguro kumikita ka, pero yung time freedom, wala eh. Hindi talaga time freedom eh. Ang matatawag na ganun. Saka, naubos din ako doon. Kasi nga, dumating din yung panahon na nagkakaroon ng binibenta ng mura sa Lazada, Shopee yung product. Kaya yung mga nagiging bagong dealers ko, hindi namin masustain yung yung benta. Dumating pa nga sa point na tinutulungan ko na rin magbenta yung downline ko para lang hindi sila huminto. Eh, hindi ko kayang halos 1 year na ganun. Hanggang sa yung kinita ko na 300,000 mahigit, naubos na rin. Kumbaga, yun yung pinaka-low ng buhay ko, na naubos yung bank savings ko nung panahon na yun. Paano ginawa mo para maka-bounce back? Bumalik ako sa kung saan ako kumita, yung mga tech-based business. Bumalik ako sa mga pagre-repair ng computer, pagsiset-up ng mga internet sa office. Yun. Doon ako ulit nakabangon. Okay. Pero before that, yung naging wife ko ngayon, siya yung tumulong sa akin na magpahiram ng 10,000 para makapagsimulang mag-ipon ng mga computer parts. Kasi nagsiservicing ako that time. So, napalago ko yun. Hanggang sa nang dumating yung pandemic, fast forward, pandemic, lahat bumagsak yung negosyo, tama. Pero yung negosyo kong internet business, nasimulan ko siya. Doon siya nag-boom. Doon ko kinita yung first million ko. Wow. 2020 yun eh. After a year, kumita ako ng 1 million. Doon sa negosyo na yun. Galing. So, hanggang 2023, nakapagpatayo kami ng bahay. Nakabili ako ng second-hand na Ford Fiestang 2012 model. Yun. Kaya lang, 2023, dumating din yung yung panahon na limit na naman yung income. Kasi nga, competition, price war, ginaya negosyo mo. Mga panibagong challenge Panibagong challenge na naman. Kumbaga, talagang kikita ka, darating yung time na magbo-boom ka, pero darating yung time, magsubok na naman sa buhay. Ayan, so bagong pagsubok, iyan na ba yung time na nag-transition ka sa online marketing, online business? Paano yung nangyari dyan? Yun yung coach, sabay-sabay yung problema. Yung papa ko na-upstroke. Tapos yung savings ko sa bangko, halos 600,000 na lang, ganun na lang. Parang feeling ko, pag tinulong ko sa magulang ko ito, delikado na yung namin mag-asawa. Yung mga bayarin ko sa internet, sa kuryente, mukhang hindi na kami makakabayad. Kasi nga, yung collection ko that time, nag-slide down ng kalahati na eh. Kaya ang nangyari, pinipilit ko na lang i-survive. Nagsa-sideline pa rin ako ng IT freelancing para lang ma-survive ko yung mga monthly bills namin. Pero hindi alam ng parents ko yun. Ng mga kapatid ko, akala nila dahil kong pa rin pera. Parang hindi ka pwedeng dumaing na, paano naman ako? Wala akong mahinga ng tulong. Pang-ilan ka ba sa pamilya ninyo? Pangalawa, coach. 5 kami eh. Parang Pangalawa ikaw ako. yung pinaka-breadwinner, no? Parang ganun. Ako yung nag-push sa buhay na yung pangarap ko, i-push through ko. Tapos, ano nangyayari sumunod dyan? Yun, halos paubos na yung pera hanggang sa may mga nakikita akong ads sa Facebook about online marketing. Kasi noon, coach, nakikita na kita. 2014, nung nasa networking ako, yung sponsor more downlines, hindi ko lang masyadong pinansin. Hanggang sa yung ignition marketing mo, nag-join ako that time eh. Kumita rin ako doon, almost 8,000. Kaya lang sabi ko, hindi pa ito yung time ko. Tama. Pero itong 2023, yun na yung calling ko na babalik na ako ulit. Okay. This time, siseryosohin ko na. Although mahirap, kasi magaling ako sa computer, oo. Pero hindi ako magaling sa mga marketing and panels na yan. Wala akong alam dyan. Kaya nung nakita ko yung Cellnomics nyo dati, 2023 in September eh. Doon ako ngayon nainganyo na subukan na mag-aral ng panel, marketing, paano gumawa ng mga BSLs, then paano mag-edit ng mga picture, mga video sa CapCut, sa Canva, na pwede mong i-promote yung negosyo mo. Diba? Kaya lang, di ba nag-transition kayo? Yes. Nung December na. Tama. Gagawin yung kakaibang RevShare affiliate program. So, ito na yung pumasok si Clicknomics. Yun na. Tama. Familiar ka na pala doon sa mga other brands ng company. Yes. So, nakita mo si Clicknomics. Ano yung naging pumasok sa isip mo? Bakit mo siya gustong gawin din bigla? Kasi nakita ko, yung tinuturo ninyo talagang sobrang hands-on kayo. And I know na expert kayo sa mga sinasabi ninyo, sa mga ginagawa ninyo. Nakita ko marami na kayong mga business na nagkaroon ng result din dahil sa mga tinuturo ninyo. Yung mga marketing software ninyo. So why not, nung nag-introduce kayo na gagawin yung affiliate marketing, sabi ko, why not, gawin ko na lang din yung affiliate marketing. Kasi nga, ang kailangan ko na lang masterin, marketing, promotion, content, yun nga yung gusto ko matutunan talaga actually. Tapos, saktong-sakto, ino-offer nyo.
Kaya sabi ko, kahit hindi ako magaling sa una, kahit mahihiyain ako, wala akong alam sa marketing. Di ba? Di ba noon, lagi ako mati ng mga Zoom. Para lang akong newbing, walang talon lang ng tanong. Di ba? Hanggang sa nung transition kayo, yun. Nag-decide ako na subukan. Yan. Yun. So tapos, nung ginagawa mo na siya, nung mga unang months siguro, kamusta yung experience? Ano yung na-experience mo nung nagsisimula ka pa lang sa affiliate marketing Clicknomics? Hindi rin naging madali, coach, kasi although, let's face the reality, kahit kompleto na lahat yan, yung mga tinuturo ninyo, yung done for you, na I know naman, 80 to 90% lang, kasi nga yung 10 to 20 sa akin manggagaling. Kasi nga, hindi rin naman mag-work yung mga tinuturo nyo, kung hindi ko rin i-apply ng consistent, tama ba? Tama. Kaya, nung time na yun, nahihirapan din ako kasi nga unang-una, baguhan din. Ang akala nila, pag magaling sa computer, advantage. Hindi po ganun yun. Mali po yung ganun paniniwala. Ano. Tama, computer ka. Pero bakit maraming kamukha ako na technician, IT? Hindi naman din ngayon magaling sa marketing. Tama. Diba? Hindi mo rin pinili. Kumbaga, ginusto ko rin matutunan. Although, nung mga unang months, may mga struggle nga. Pero, I'm not blaming anyone. Ang sisi ko sa sarili ko. Kulang pa ako. Kumbaga, puro training, mas konti yung pag-implement. Kaya yun yung sa tingin kong reason din. Parang doon sa execution part. Tama. So, doon sa execution, pinaka-problem, paano mo siya na-solve? Mas ginawa ko pa rin kahit may mga rejections. Diba, kahit parang hindi nag-work. Hanggang sa nakuha ko yung mga mali kong ginagawa. Kasi pag dinadalasan pala, mas nakikita mo yung yung bigger picture ng mga mali mo. Then nakakapag-adjust ka, nakakapag-refine ka. Kasi maraming ganun, Nel, do you agree ba na papasok sila sa ganitong business and alam na nila kung ano yung gagawin? Kasi nasa training and hindi naman siya super complicated talaga. Basically, promote, marketing. Pero yun yung number one talaga na nagiging challenge, di ba? Yung execution. Bukod dun sa nakita mo na yung mga mali mo, paano naging consistent o naging tama siguro yung pag-execute mo? Sa Clicknomics naman kasi, 3 level yung tinuturong marketing, tama? May pang beginner, may pang intermediate, may pang advanced. So, sinubukan ko yung mga beginner, yung warm outreach, daily posting. It's just that, siguro kahit nagagawa ko ng tama, hindi tamang mga tao yung nakakausap ko. Ganun Possible, na lang. yes. That's very possible. Ganun na lang kasi, mararamdaman mo naman na, kasi may mga tao na maganda yung parang immediate warm market nila, nagko-convert, di ba? So, in your case, parang challenge yung warm marketing. So, ano yung ginawa mo next after mo matry yung warm marketing? Noon kasi wala pa tayong content marketing, tama? Parang gusto kong mag-content, wala naman akong idea. Okay. Marami akong nakikitang nagtuturo sa online, sila RDR, sila RTD. Sabi ko, wag na kaya muna. Ang pinili ko noon, yung mas mahirap. Yung advance. Pinili ko. Kasi nga mahihain ka, kaya di ka nag-content Mahihain muna. ako. So, yung advance, Facebook ads. Introvert kasi ako, coach eh. Kaya pinili ko, coach, yung pang-introvert, yung Facebook ads. Ano yung, nung nag-Facebook ads ka na, syempre may expenses yan, additional expenses. Nag-work ba siya kagad? Ano yung nangyari? Yun nga, mas matindi pa. Akala ko, ganun lang kadali. Dami pa lang kailangan. Gagawa ka pa ng page na may Facebook cover and everything, na may profile pic, na may mission bio. And dapat pala may mga nakapost pala muna. Ang mali ko nung una, nag-ads ako, walang masyadong nakapost dun sa page ko. Ganun yung mga nagiging mali ng baguhan eh. Tama. Naging mali ko rin yun. Kaya nung nag-ads ako, ang resulta, laging nare-reject. Kasi hindi ko alam yung ads policy. Hindi ko muna siya masyadong inaral. Ang dala-dala ko lang, coach, puro excitement lang. Kasi possible din kasi matagal ka na nagte-training. So, baga understandable na, ito, gusto ko Facebook ads. Dive na kagad ako dito, no? Tapos, ano na nangyari? From puros gastos, hindi na nare-reject yung ads. Ano yung ginawa mo? Paano siya nakapa-convert or paano mo siya napa-work? Ano yung kasi, coach eh, nag-appeal muna ako kay Mete. Mga almost a month, hindi ko magamit yung Facebook ko. Rejected yung ad account ko, hindi ako makapag-ads. Tapos yung yung pinaka-personal ko, pag mini-message ko, nagpupula din. Yung spam, ganun. So, sobrang dami mo palang pagsubok Dami na kong dinaanan. problema nun, dami Ano kong yung problema. mindset na meron ka? Kasi yung iba, pag isang pagsubok lang, pangalawang challenge, pangatlong obstacle, suko na kaagad eh. Di ba? Maraming ganun, napakaraming ganun na ang reason kung bakit sila nag-fail kasi mas nauna silang sumuko, mas nauna silang nag-stop. So ano yung, curious ako, ano yung mindset na meron ka? Actually, bago ko nakuha yung mindset na yun, parang yun yung breakthrough ko rin eh. Kasi unang-una, normal naman yun na dumaan ka sa point na give up ka na and magko-quit ka na din. Dumating din ako sa ganung point, coach, na parang ayoko na. Although umatin pa rin ako ng training,
na once a week. That time, nung hindi pa tayo nagla-lunch nung July, ang nangyari nga lang sa akin, ako, lutang. Umati ng training, pero wala sa sarili. Hanggang sa, minsan, nag-scroll ako sa Facebook, may mga nakikita akong mga posts about kay God. Doon na nagsimula yung parang breakthrough, yung turning point na ang alam kong missing piece is hindi ko ina-acknowledge si Lord sa buhay ko. Parang yun yung naging pinaka-problema. Kaya yun. Kaya nung may nadaan, natapos ko, I don't know kung bakit natitig ako doon. Kasi tinapos ko yung reels na yun. Hindi ko nababanggitin kung kaninong video. Pero doon ako natauhan na uy, hindi yan kaya ng galing mo lang. Tama. Di ba? Hindi yan magiging effective kung hindi mo kasama yung clarity at yung guidance na ibibigay sa'yo ni Lord. Doon ko mas nakalala si Lord. Ano yung na-realize mo yun? Ano yung eksaktong ginawa mo? Pagising ko sa umaga, lagi na ako nagpe-pray. Hanggang sa naghahanap na ako ng mga YouTube video about pagpe-pray sa umaga pa lang. Nagbago na yung routine ko. Yun. Tapos mga ilang days na ginagawa ko yun, napapansin ko, yung account ko sa Facebook, bago pag mag-isang buwan, biglang na-reinstate. Parang yun yung calling sa akin na, totoo nga, parang ganun, totoo nga. Hindi na sinasabi directly sa'yo ni Lord, pero yun yung kulang. Kaya yun, after nun, Coach Edward, doon ako mas nag-aral talaga ng maayos ng ads. Inaral ko yung ads policy, yung mga bawal, paano mag-ads ng effective. Nanood ako ng mga YouTube mga YouTube video ng ads. Mas talagang ginalingan ko na talaga. Hanggang sa nung September, nakapag-rana ako ng first ads ko na hindi na-reject. Yun na, September. Then, after a month, October, dun ko na kinita yung first commission ko sa Click Nomics. Then, Galing. So gusto ko yung sinabi mo kasi maraming mga entrepreneur parang nakarely lang sila doon sa sarili nilang galing. No? Parang, hindi, kaya ko yan. Magaling ako. No? Pumasok ba sa isip mo yung ganong mindset din? Actually, galing ako dati. Sa totoo lang. Aminado ako parang hindi naman ako mayabang na tao. Pero parang sanay kasi ako na ako lahat gumagawa. Yung naging independent na ako sa sarili ko. Parang sa akin lahat nakaasa. Na hindi ko alam, ako mahina rin pala ako. Meron din pala akong kailangan pala na hindi ko nakikita. Yun nga, yung guidance nung nasa taas ni Lord. Kaya wag tayong maging sabihin mo na magaling ako, kaya ko to kahit wala yung spiritual. Well, hindi po ganun. Kahit gaano ka pala kagaling, pag hindi niya ibibigay, mahihirapan ka. Yun natutunan ko, Coach Edward. Kaya nung nangyari yun, yung October ko na commission, every month na siya. Galing. Nangyayari sa akin. Hanggang sa, nung after a month, di ba, October, November, yun yung unang podcast na na-invite niyo ako. Yun? Sa Caloocan, di ba? Yung naka-red Tama, t-shirt tama. ako. Yun yun. So, nag-goosebumps ako dyan kasi I really feel or believe yung sinasabi mo. No? Kasi si Lord is may gifts siya na binibigay sa bawat tao. No? So, I think yung pag-acknowledge na hindi natin kaya mag-isa, pag-acknowledge na kailangan natin ng tulong ng galing sa ating Creator, no? And binless ka niya ng gifts. Gifts na magbibigay din sa'yo ng financial success. So, I'm happy for you, brother. No? Yeah. So, ano yung naging sunod na kwento after mo kitain na yung first commission mo? Kasi sobrang excited kami para sa'yo Arnel. No? So, kasi tuloy-tuloy na yung results mo recently. And so, ano yung feeling nun and ano yung update us kung ano yung nangyayari sa business mo ngayon dito sa Clicknomics? Bago ko kasi kinita yung mga sobrang malalaki pang commission, yung unang commission ko na pinakamalaki talaga is dumating noong February 26, itong taon na to. Yun yung 39,999 in just one sale. Galing. And actually, sa Sumpa talaga yun na-broadcast. Yung email chatting na yun. Umiyak ako nun Talaga? Actually. Bakit? Bakit yun napaiyak? Kasi, first time kong makareceive sa online na wala talaga akong Hindi naman ako nagpo-post-post na nun Kumbaga, yung mga ads na naitanim ko last year, nagbunga nung January, February. Galing. Parang galing sa taas, coach, na hindi ko talaga na-expect. Yung mga na-sow mo na dati, no? Nare-rip mo na siya ngayon. Kaya hanggang ngayon, naiyak ako kasi nga, talagang grabe talaga. Worth it yung, sulit yung hirap na, napagkasama mo si Lord, yung future is bright pag lagi mo sa kasama sa business. Yan. Tama. Kaya nga pag minsan nahihirapan pa rin ako, nagpo-post ako para kausapin si Lord na, Lord, ano ba gagawin ko? Minsan overwhelm ako sa mga affiliates na tinuturuan din. Hindi totoo yun. Hindi po ako perfect. Tao lang din po. Tama. Kumbaga, nakakaya ko siya kasi nga with asking help with our mighty Creator. Galing. Yun ang sekreto. Tama. Galing. So, after that result, recently, na-achieve mo yung mga incentives natin. Halos sunod-sunod nga, coach Sunod-sunod na blessing na talaga. 6-digit income earner, may plaque pa ako. Tapos,
kumita ako ako yung unang kumita ng 100,000 na DLR, na MacBook Pro, Galing, yung MacBook Pro. Kasi ito namang recently naman, yung Hong Kong DLR naman. Galing. Di ba grabe? Kung ako lang yun, kaya ko ba yun nung ako lang talaga? Di ba? Hindi ko ma-achieve yun kung wala si Lord, kung wala kayo, Coach Edward, yung Clicknomics team. Siyempre, yung team ko rin ngayon. Tama. Diba? And I'm so blessed and sobrang thankful ako tayo kay Lord na hindi ako nag-give up sa Clicknomics. And I'm so thankful na mas naging malapit ako kay Lord. Congratulations. We're very happy for you. So, siguro, konting pag-usapan natin, konting tayo, medyo lipat ng topic konti. Para naman dun sa mga interested pa lang na mga Pinoy na may subukan ng business dati, o kaya naman gusto nila mag-start ng first business nila, nakita nila si Clicknomics, no? Ano ba yung masasabi mo na kaibahan ni Clicknomics compare sa mga other business na na-try mo? Oo, kasi marami na akong negosyong nakita at na, although hindi ko naman lahat tinry, pero syempre, iba pa rin, pag ang negosyong papasukin mo is talagang hands-on yung mga nagtuturo sa mga ginagawa nila. Especially sa online, ang labanan talaga dito is more on expertise sa marketing. Marketing, promotion, paggawa ng content, and pag-advertise sa social media. Kasi nga, ikaw yung tipo ng tao na ayaw mo ng traditional, ikaw lahat yung mag-iisip ng product mo, ikaw magpapak, ikaw magbabalot, ikaw rin magdi-deliver. Sobrang hassle eh. Tama. Diba? Kumbaga, ang kalawal ng masterin is yung one thing lang sa affiliate marketing. Diba? Yung marketing lang. And oo nga, marketing lang. Pero it involves so many things din. Na kung saan, pag na-master mo, ando doon talaga yung totoong time and financial freedom talaga. Na kahit natutulog ka, kahit may iba kang ginagawa, may email notification, may commission ka. Walang noon, wala pang system na nakakagawa sa Pilipinas noon. Sa Clicknomics pa lang pa merong ganun. Kaya kung kayo talaga, seryoso kayong mag-business ng online, andi dito ako na team leader ninyo. Sila Coach Edward, sila Coach Jay, and lahat ng mga Clicknomics coaches na handang tumulong sa inyo. Only pag seryoso talaga kayong gawin din, yung ginagawa talaga namin dito. Kung paano kami kumikita ng tama. Ganun po. So speaking of ginagawa, yung mga kailangan gawin, can you give us an idea kung ano yung daily routine mo? Paano mo siya ginagawa? Paano mo ginagawa yung business mo? As per daily, syempre, una-una pagising pa lang, pray ka agad kay Lord. Tama. Mga 30 minutes yan, or to 1 hour, kung gusto mo pang mas mahaba. And after that, saka pa lang ako, nag-check ng mga, ng mga marketing ko, mga email ko, mga team ko. Pinakamusta ko sila. Pinakamusta ko rin yung mga inquiries sa online. Although hindi naman required lahat gawin. Pero syempre, parang part na ng daily routine ko yung success habits na yun. Kasi nga, ang success, nasa daily habits mo rin yan. Kung yung ginagawa mo ba is para magiging successful na mga activity ba? Kumbaga income producing routine na hindi na pinipilit kung sana sa'yo. Kasi nga part na ng buhay mo. And lahat po yun is nakakatulong para talaga ma-secure yung tuloy-tuloy na commissions dito sa Clicknomics, no? Yun nga, pag-pray, pag-check ng mga email, pag-share ng mga wins sa community natin, di ba? And syempre, pag-update din sa mga sa mga nagagawa ng mga coaches ninyo. Syempre nakakatulong din 'yun sa inyo, sa akin, and sa lahat po ng Clicknomics affiliates and sa mga na-inspire din natin ng mga new and aspiring entrepreneurs na nabubuhay yung pag-asa nila na may ganyan pala. 'Di ba parang akala namin pare-parehas lang kayo. This time, mapapansin nila na may ganyan pala, may someone pala na knowledgeable and magaling sa ganyan. Kailangan lang talaga mag-commit kami na gawin din yung ginagawa nila. Para yung result nila makuha rin namin. Ganun lang po yung sekreto. Paulit-ulit lang po yun. Ganun lang siya. Kumbaga pray, check na mga inquiry, then tulong sa mga affiliates, tulong sa mga bagong gusto mag-affiliate. Ganun lang, paulit-ulit lang po yun. Galing. Tapos training, coaching, ganun lang. So, kung mag-start ka na lang from zero, let's say for example, magsisimula ka from zero na sa affiliate marketing na, let's say sa affiliate marketing na, ano yung gagawin mo? From affiliate marketing ulit coach. Kasi kung uulit-ulitin ulit, mas gugustuhin ko pa rin na affiliate marketing pa rin ang gagawin ko eh. Kasi nga, unang-una, di ba? Hindi ka na, kung wala naman akong millions ngayon eh. Sa totoo lang eh, to be honest, di ba? Wala akong millions, although magkakaroon pa lang. Paparating na kasi nga 600,000 na yung total, tama? Almost na. Wala akong malaking sobrang millions, makikipromote na lang ako sa talagang mayroong mga proven products and services na talagang makakatulong na makasolve ng mga problema ng tao through health and financial. Yun. And syempre, tingnan mo rin kung yung kakayahan ng mga nagtuturo and yung mga tao behind that na talagang sila, marami nang na-prove na kaya nilang magka-result doon sa ginagawa nila. Kasi maraming iba nag-offer ng ganyan. Wala naman silang proven training and proven track sa online business. Kumbaga, mas manual pa rin yung alam nilang gawin. Samantalang sa atin, sa Clicknomics, di ba, iba. Kumbaga, lahat
kayo na lahat ang nag-provide ng mga kailangan, di ba? May product na lahat naka-register sa FDA, health products. And then yung mga system niya talagang minimake sure nyo na every time, every month, laging ini-improve. Kasi nga, wala naman perfect agad, di ba, sa umpisa? Tama. Mga sa Clicknomics, every month, every week, lahat ng mga kailangang i-improve, ini-improve nyo talaga. Para talaga mas yung experience ng mga magiging new affiliates at yung mga existing talagang maganda. And syempre, magtuloy-tuloy. And marami pa tayong mababagong buhay dito. Yun ang pinakamagandang end goal natin, di ba? Tama. Yun ang nakakatawa. Thank you po, Coach Edward, sa magandang opportunity. Welcome. So, napag-usapan natin kanina, Nel, na nagko-coaching ka na rin. Tama? Mga part ng team mo. Ano sa tingin mo yung kadalasan na maling mindset na meron yung mga probably yung mga nagsisimula pa lang, nagiging reason kung bakit hindi sila nagkakaroon ng result? Ang nagiging problema kasi yung mga naririnig kong aaralin ko muna. Kasi may something kasi sa sa mga sinasabi na aaralin ko muna. Ang alin? On your own. Kasi nga, yung iba, they want it na walang nagmamando. Yan tayong mga coach, hindi naman tayo nagmamando sa kanila. Sinasabi lang namin sa inyo kung ano yung mas magandang proven track na mas mabilis mo makukuha. Kumbaga yung failures namin, huwag mo nang gagayahin. Kaya nga, nandito kami. Para i-guide ka. And hahanapin natin yung strength mo. Kasi tandaan natin, hindi naman lahat ng magwo-work sa akin, magwo-work din sa'yo. Tama. Hahanapin natin kung saan ka mas magiging magaling, mas magiging effective. And hindi mangyayari yun kung sasabihin mo, aaralin ko muna. Puro aral lang, O, no? puro aral lang, tapos wala ka palang implementation. Yun ang problema nga. Doon ka babagsak. Kasi action pa rin ang magbibigay ng result. Hindi yung nandito lang, na puro learning. Wala namang implementation. Ayun yung magiging problema. Ayun. Thank you so much. Click partner Arnel, no? Napakagandang napag-usapan natin. Thank you so much for sharing your story, yung mga struggles mo, yung mga strategy na ginagawa mo, no? Ano yung message mo doon sa mga naglo-look up din sa'yo? Gusto din ma-achieve yung mga na-achieve mong results ngayon? Ang masasabi ko lang sa mga tingin ninyo, kaya nyo rin yung ginagawa ko. Actually, kaya nyo rin naman. Kaya lang, at your own terms. Kasi iba-iba tayo ng story, iba-iba tayo ng mga circumstances, iba-iba tayo ng mga pinaghuhugutan sa buhay. So I think, para sa akin, alamin mo muna yung biggest why mo. Bakit mo kailangan gawin to? Kasi pag wala yun, pag nahihirapan ka, madaling huminto eh. Kasi para sa akin, yun yung matibay mong anchor. Pag naliligaw ka, pag nahihirapan ka, di ba? Doon ka lang lagi babalik para you stay on track hanggang sa makuha mo yung unang result mo and makuha mo yung susunod and yung pinakamalalaki, yung 100K and yung 1 million. Kasi problema sa iba, nagninegosyo, hanggang ngayon hindi malinaw, bakit ko ba kailangan gawin yan? Hindi sa kanila malinaw. May pinasok na business, Coach Edward, pero ang nangyayari, hindi kasama sa daily routine mo yung business na pinasok mo. Kaya huwag kang mag-expect na magkaka-result ka kahit anong business yan, kahit affiliate marketing or ano man yan, e-commerce, dropshipping and everything. Diba? Ganun din. Pumasok ka ng negosyo, malamang may oras kang ilalaan dyan. Especially pag baguhan ka, kailangan mo muna siyang aralin, then i-implement yung mga natututunan mo. Para later on, mahanap mo yung magwo-work sa'yo na marketing strategy. And hanggang sa pag nakita mo na, yun na yung i-scale mo. Yun na lagi yung gagawin mo, improve mo lang ng improve. Ano yung next na target mo, goal mo in the next 3 years dito sa Clicknomics? Para sa akin, more affiliates na matutulungan through coaching. Siyempre, yung mga serious and deserving lang ng mga affiliates. Kasi hindi naman lahat talaga, deserve ng oras ng isang talagang totoong seryosong coach na tulungan kang pabago buhay mo. Tama. Hindi naman lahat deserve ng oras namin. Yun lang yung masasabi ko. And kung gusto mong mabigyan din kita ng oras, ipakita mo muna na talagang seryoso ka sa pangarap mo. And by the way, hindi po pangarap ko pinag-uusapan dito. Yung pangarap mo para sa family mo. And sa'yo, syempre, kung ano man yun, ikaw lang ang nakakaalam, hindi po ako. I'm just here to guide and to help you. Kung totoong seryoso ka dun sa pangarap na gusto mong makamit sa buhay mo. Yeah. Alright. Thank you so much. Napakaganda. Click partner Arnel De Guzman. Brother, thank you so much. God bless you. And again, andito kami lahat, mga other coaches, management. We're here to support you. More power, brother. Ha? Thank you so much, Coach Edward. Yun. Alright. So, thank you so much din sa panonood nitong episode na ito ng aming podcast. I hope marami kang natutunan, na-inspire ka, and we hope to see you sa next na episode. Thank you so much. More power, and let's click to success.